Dalawang lihim na ahente ang palihim na pumapasok sa isang gusali para sa isang mapanganib na misyon. Sa malayong lugar, minomonitor sila ng kanilang handler na si Nigel gamit ang mga security camera. Ngunit bigla niyang nakita ang kanilang kalaban na si Liam kasama ang isang grupo ng mga armadong sundalo na papasok sa garahe. Agad na binalaan ni Nigel ang dalawang ahente na umatras dahil napakadelikado na ng sitwasyon. Pero ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paglusot hanggang makarating sa isang pintuang may espesyal na kandado. Madali nila itong nabuksan at nakapasok sa isang opisina. Doon ay nilusutan nila ang isa pang security lock upang makapasok sa server. Habang sinisimulan ng isang ahente ang pag-download ng mahalagang impormasyon, napansin ng kanyang kasama ang mga sundalong biglang sumugod sa loob. Agad siyang nagpaputok. Nagsimula ang matinding palitan ng putok pero napakarami ng kalaban. Hindi na niya kayang harapin ang lahat ng mag-isa at tinamaan siya ng bala. Kahit sugatan, ipinagpatuloy pa rin niya ang pakikipaglaban. Ngunit unti-unti siyang napalibutan hanggang tuluyang pagbabarilin ng mga sundalo. Hindi pa tapos ang pag-download ng barilin din nila ang ikalawang ahente. Bago tuluyang mawala ang koneksyon, sarkastikong humingi ng paumanhin si Liam kay Nigel at pinutol ang lahat ng sistema. Samantala sa New York, tahimik na namumuhay ang dating CIA analyst na si Jack. Isang umaga habang nagjo-jogging siya, napansin niyang may sasakyang tila sumusunod sa kanya. Pinabilis niya ang takbo at nagtungo sa isang parke para subukang mawala sa sasakyan. Pero patuloy pa rin itong sumusunod. Nang harangan ng kotse ang kanyang dinaraanan, mabilis na pumasok si Jack sa isang restaurant. Dumaan siya sa kusina at lumabas sa likod na pintuan, ngunit naghihintay na rin doon ang parehong sasakyan. Tumakbo siya papunta sa isang bookstore. Nang lumabas siya sa kabilang pintuan, dalawang sasakyan naman ang humarang sa kanya. Wala na siyang takas. Pinasakay siya sa kotse at laking gulat niya nang makita ang dati niyang boss na si James na ngayon ay Deputy Director na ng CIA. Sa pake, ipinaliwanag ni James na hindi siya naroon para pilitin si Jack na bumalik sa serbisyo. May kailangan lamang siyang pabor. Gusto niyang pumunta si Jack sa Dubai at kunin ang impormasyong iniwan ni Nigel. Dumating din si CIA Agent Mike na magiging bodyguard ni Jack. Pagkatapos ay umalis si James bago pa man makatanggi si Jack. Pagdating nila sa Dubai, inamin ni Mike na wala siyang ideya kung anong impormasyon ang dapat nilang kunin. Tinanggap lang daw niya ang trabaho dahil kailangan niya ng pera. Matagal na siyang naghihirap dahil sa isang dating misyon kung saan nadamay siya matapos siyang isabak ni Jack sa isang mapanganib na operasyon. Nang magsuot si Jack ng earpiece, sumakay siya sa isang party boat upang hanapin ang kanyang contact. Ngunit biglang may kutsilyong dumako sa kanyang likuran. Si Nigel iyon. Akala ni Nigel ay bitag ang lahat dahil ang dapat sana niyang makausap ay si James. Sinubukan ni Jack na ipaliwanag na si James ang nagpadala sa kanya. Samantala, may napansin si Mike na misteryosang babae na si Emma. Sinubukan niyang balaan si Jack, ngunit isang signal jammer ang humarang sa kanilang komunikasyon. Nang gumawa ng nakakairit ang ingay ang earpiece ni Jack, napansin niyon ni Nigel. Agad niyang inisip na kalaban si Jack at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Jack hanggang sa upper deck, ngunit muling itinutok ni Nigel ang kutsilyo sa kanya. Sinabi ni Jack na naroon siya para tumulong. Tumawa si Nigel. Ipinaalam niya kay Jack na hindi siya ang nangangailangan ng tulong, si James ang tunay na nangangailangan nito. Sa tulay nakamasid si Emma sa party boat. Sinubukan siyang lapitan ni Mike pero nang makita siya ni Emma ay tumakbo ito. Hanggang sa makarating siya sa isang lugar kung saan maaari siyang tumalon. At walang pag-aalinlangan siyang tumalon patungo sa bangka at matagumpay na nakasakay. Samantala, sinabi ni Nigel kay Jack na takot si James. Pagkatapos ay iniabot niya kay Jack ang isang pakete ng sigarilyo. Ngunit bago pa nila maipagpatuloy ang pag-uusap, isang mersenaryo ang biglang lumitaw sa likuran ni Nigel at hiniwa ang kanyang leeg. Mabilis na tumakas ang lalaki. Bumagsak si Nigel at namatay. Kasabay nito, lumitaw si Emma at itinutok ang baril kay Jack. Napilitan si Jack na umakyat sa railing para makatakas. Nakita niyang tumatakas ang mersenaryo sakay ng isang maliit na bangka. Tumalon si Jack papunta rito. Pagkasakay niya, agad siyang inatake ng lalaki. Naiwasan ni Jack ang mga suntok, ngunit biglang pinabilis ng mersenaryo ang bangka upang maitulak siya palabas. Nakabawi si Jack at nagsimula silang magpalitan ng suntok. Samantala, nagnakaw si Mike ng isang bangka upang sundan sila. Napansin ni Jack na direkta silang papunta sa isa pang sasakyang dagat. Sinubukan niyang abutin ang manibela, ngunit hinawakan siya ng mersenaryo sa leeg at sinakal.
Sa kabila nito, nagawa pa rin ni Jack na maabot ang manibela at maiiwas ang bangka sa huling segundo. Sa halip, sumalpok ang bangka sa railing ng pier at parehong nahulog ang dalawang lalaki. Sinamantala iyon ni Jack. Dinamba niya ang mersenaryo at ilang beses itong sinuntok. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kurbata upang itali sa liig ng lalaki at pilitin itong magsalita. Ngunit biglang may putok. Tinamaan sa ulo ang mersenaryo. Ang bumaril ay si Liam na nakatago pala sa isang gusali sa malapit. Nang makarating si Mike kay Jack, dumating din si Emma at kapwa sila dinakip. Maya-maya dumating ang mga pulis sa tulay. Ngunit pinilit ni Emma si Mike na paalisin sila sakay ng bangka. Kinabukasan, nakatanggap si James ng isang misteryosong pakete. May laman itong isang file na may pangalang Starling. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang ibig sabihin nito nang biglang tumawag si Liam. Ang nakakagulat, hindi dapat alam ni Liam ang personal na numero ng opisina ni James. Sinabi ni Liam na gusto niya ang bagay na ibinigay ni Nigel kay Jack. Inutusan niya si James na kunin iyon kung hindi ay mamamatay si Jack sa isang safe house. Nagsimulang ikwento ni Emma ang nakaraan ni Jack at Mike. Isa-isa niyang binanggit ang mga detalye ng kanilang buhay upang ipakitang gaano karami ang alam niya tungkol sa kanila. Pagkatapos ay sinabi niyang si Jack ang pangunahing suspect sa isang double homicide. Naglabas siya ng larawan ni James at sinabi na minsan nitong napatay ang isang asset dahil umano sa self-defense, dahilan upang ma-demote siya. Alam na ni Jack ang kwentong iyon. Pero sinabi ni Emma na kasinungalingan lamang iyon. Mas madilim ang tunay na nangyari. Naglabas siya ng isa pang larawan. Makikita roon ang patay na asset, ngunit walang anumang sugat sa katawan. Ibig sabihin malamang ay namatay ito dahil sa matinding pagpapahirap. Tumanggi si Jack na maniwalang kaya iyong gawin ni James. Ngunit ipinaliwanag ni Emma na hindi mismo si James ang gumawa nito. Siya ang nagsanay sa mga taong gumawa ng pagpapahirap. Pagkatapos ng 9/11, pinili sina James at Nigel upang bumuo ng isang lihim na interagency task force na tinawag na Starling. Wala silang halos sinusunod na patakaran dahil galit at naghihiganti ang pamahalaan noong mga unang taon ng giyera. Dahil dito, libo-libong tao ang napatay sa mga unang operasyon. Nang magsimulang tumugon ang ibang mga bansa, kinailangan ni James na akuin ang sisi para sa buong programa. Kasama rito ang pagtatago sa pagkakakilanlan ng mga sundalong kabilang sa Starling, kabilang si Liam. Ayon kay Emma, walang anumang bagay na ibinigay si Nigel kay Jack noong gabing iyon. Nagsinungaling lamang siya upang makakuha ng pagkakataong makausap si James. Pagkatapos ay isiniwalat ni Emma na isa siyang agent ng British Secret Service. At mula sa sandaling iyon, sinabi niyang nagtatrabaho na si Jack para sa kanya. Tinawagan ni Jack si James upang magbigay ng update. Pagkatapos ay dinala sila ni Emma at Mike sa England kung saan sinalubong sila ng kanyang boss na si Andrew. Magkahiwalay silang sumakay sa mga sasakyan upang mapanatili ang kanilang seguridad. Galit na pinagalitan ni Andrew si Emma dahil pumunta ito sa Dubai nang walang pahintulot. Ipinaliwanag ni Emma na nag-alala siya kay Nigel dahil agent din ito ng kanilang ahensya. Ngunit sinabi ni Andrew na mayroon na silang malaking problema ang maaaring maging international incident. Samantala, dumating din si James sa headquarters ng Secret Service. Humingi siya ng tawad kay Jack. Ngunit galit na galit si Jack dahil napakaraming bagay ang itinago sa kanya ng sarili niyang kaibigan. Ipinakita ni James ang Starling folder na natanggap niya. Nasa loob nito ang mga larawan ng dalawang agent na napatay sa nabigong misyon ni Nigel. Nang makita ni Jack ang isa sa mga larawan, natigilan siya. Nakilala niya ang isa sa mga agent mula pa noong panahon niya sa CIA. Ang isa naman ay mula sa British Secret Service. 2 taon na ang nakalipas nang sila ay ma-recruit ni Liam. Layunin nitong muling buhayin ang Project Starling. Ngunit makalipas ang 1 taon, napagtanto ng dalawang agent kung gaano karumal-dumal ang tunay na layunin ng Starling. Humingi sila ng tulong kay Nigel. Alam ni Nigel na hindi niya kayang pigilan si Liam, kaya palihim niya itong minonitor at ipinaalam kay James ang lahat. Ngunit natuklasan ni Liam ang ginagawa ni Nigel. Ang hindi alam ni James ay nahuli na pala ni Liam ang dalawang agent, kaya ipinadala pa rin niya si Jack sa kanilang pagkikita. Lalong nagalit si Jack dahil pakiramdam niya ay sinadya siyang isabak sa isang napakadelikadong sitwasyon. Nag-aaway sila ni James. Sinabi ni James na masyadong mapagmataas si Jack at parang inaakala nitong wala siyang ginawang masama sa CIA. Iginiit naman ni James na kailangan ng Starling dahil napakaraming burokrasya ang pumipigil sa kanilang
Ahensya na mahuli ang mga terorista bago pa sila makagawa ng mas malala. Matagal silang nagtalo. Sa huli, sinabi ni Jack na wala nang pinagkaiba sina James at Liam. Pagkatapos nito, dumalo sila sa isang pagpupulong kasama ang Secret Service. Sinabi ni Jack na walang ibinigay na impormasyon sa kanya si Nigel. Ngunit naglabas si Andrew ng bagong ebidensya. May na-recover silang flash drive mula sa lalaking pumatay kay Nigel, ngunit nasira ito dahil nabasa sa tubig. Ilang file lamang ang kanilang nailigtas. Kabilang dito ang surveillance images ng Karakoram Mountain Range, isang lugar na nasa pagitan ng Pakistan at China. Mayroon ding mga larawan ng London, ilang encrypted schematics at mga bank statement. Ang pinakahuling transaksyon ay isang withdrawal mula sa ATM sa downtown 4 na araw bago iyon. Agad nakilala ni James ang mga detalye. Aldgate. Isa itong operasyon na ipinahinto niya 20 taon na ang nakalipas. Ang plano ay ginawa ng PMN, isang radikal na grupong militar na kanilang pinasok gamit ang Starling. Balak nilang pasabugin ang Tower Bridge. Naniniwala si James na kailangan nilang isara agad ang tulay. Ngunit sinabi ni Andrew na hindi pa sapat ang ebidensya. Iginiit ni James na tinawagan siya ni Nigel dahil alam nitong makikilala niya ang mga palatandaang iyon. Unti-unti nilang napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Muling nabuhay ang Sterling. Nagulat si Andrew nang malaman ito dahil si Liam ay itinuturing na pambansang bayani at tumanggap pa ng Victoria Cross. Wala siyang ibang pagpipilian kundi utusan ng kanyang mga tauhan na isara ang tulay. Pagkatapos ng pulong, tinawagan ni James ang CIA, direktor na si Elizabeth at isiniwalat ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niyang noon sa Karachi. Nakipagtulungan siya kina Liam at Nigel upang hulihin ang ilang tauhan ng PMN. Pinahirapan nila ang mga bihag hanggang sa makuha nila ang impormasyon tungkol sa planong pag-atake sa London. Dahil dito napunta sila sa pinakamayamang bahagi ng Karachi. Pinasok nila ang isang marangyang bahay at pinatay ang halos lahat ng naroon. Ngunit nakahuli si Liam ng isang miyembro ng PMN ng buhay. At mas nakakagulat, ang lalaking iyon ay isang Deputy Chief of Staff ng Pakistani Army. Ininteroga siya ni James at nalaman ang lokasyon ng isang safe house sa Aldgate. Dahil sa impormasyong iyon, napigilan nila ang pambobomba 3 oras bago ito dapat sumabog. Ngunit habang iniinteroga ang informant, inatake ito sa puso at namatay. Si James ang naging taga-ako ng buong kasalanan. Noong araw ding iyon, opisyal na isinara ang Sterling. Ngunit kalaunan ay natuklasan ni Nigel na patuloy pa ring nagpapatakbo si Liam ng sariling bersyon nito. Pagkatapos ng 9/11, tuluyan nang nawalan ng tiwala si Liam sa politika at diplomasya. Para sa kanya, iisa lamang ang solusyon sa mga taong itinuturing niyang halimaw. Patayin sila bago pa sila makapatay ng iba. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng mga taong dating kasama niya. Kaya ngayon, nagpapadala siya ng mensahe sa CIA. Gagamitin niya ang lahat ng itinuro sa kanya. Sa huli, dumating si Elizabeth sa headquarters ng Secret Service. Ipinagtanggol niya si James at ginamit ang diplomasya upang maiwasang tuluyang masira ang relasyon ng dalawang ahensya. Makalipas ang ilang oras, nasa loob ng isang van sina Jack at Emma habang monitor nila ang dating Aldgate safe house. Kasama rin nila si Mike. Ngunit habang tahimik silang nakamasid sa gusali, hindi nila alam na may isang mas malaking panganib na naghihintay sa kanila. At ang muling pagbabalik ng Project Starling ay nagsisimula pa lamang. Habang kumakain sa isang restaurant, napansin ni Mike ang isang lalaking kahina-hinala ang kilos. Dahil dito palihim niya itong sinundan. Ngunit napansin siya ng lalaki at biglang tumakbo. Hinabol siya ni Mike at dahil mas mabilis siya, naabutan niya ito at pinabagsak sa gitna ng kalsada. Samantala sina Jack, Emma at ang grupo ng mga ahente ay sumalakay sa isang safe house. Pagpasok nila, nagulat sila sa dami ng mga armas at baril na kanilang natagpuan, pati na rin sa mga blueprint na may kaugnayan sa Tower Bridge. Samantala, iniimbestigahan naman si Mike at ang lalaking nahuli niya. Iginiit nitong courier lamang siya at binayaran lang para tumanggap ng isang pakete. Tumawag sina Jack at Emma sa kanilang mga boss upang ibigay ang update. Ngunit pareho nilang naramdaman na parang sobrang dali ng lahat. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, biglang naisip ni Jack ang tunay na plano. Ang lahat ng ito ay maaaring isang malaking diversion lamang para mailayo sila kay James at maiwan itong walang proteksyon. At tama ang kanyang hinala. Sumakay si Elizabeth sa kanilang sasakyan, ngunit ilang sandali lamang ay bigla itong sumabog. Tumilapon si James sa lakas ng pagsabog. Nawalan ng komunikasyon si Jack sa kanya kaya agad silang bumalik nina
Mike at Emma sa van at nagtungo sa headquarters. Nang magkamalay si James, natuklasan niyang patay na si Elizabeth kasama ang ilang ahente. Sa hindi kalayuan, nakita niya si Liam na nakasakay sa isang sasakyan. Tumingin ito kay James at kumaway bago tuluyang umalis. Galit na galit si James. Sumakay siya sa isang sasakyan ng walang kasamang bodyguard at agad na hinamon si Liam sa mga kalsada ng London. Habang mabilis silang naguunahan sa buong lungsod, nakarating ang balita kay Emma. Pinabalik niya si Jack upang makisali sila sa paghahabol. Nang makakita ng pagkakataon si James, nagpaputok siya mula sa bintana. Ngunit salamin lamang ang natamaan. Maya-maya, dumating ang mga tauhan ni Liam. Sakay ng isa pang sasakyan at pinagbabaril si James. Mabuti na lamang at bulletproof ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, nawalan pa rin ang kontrol si James at muntik nang makabangga ng mga taong napilitan pang tumalon palayo habang dumadaan siya sa isang tunnel. Dumating din ang mga pulis kaya napilitan siyang biglang lumiko upang makaiwas. Samantala, pumasok din sa isang tunnel sina Jack, Mike at Emma. Ngunit sila mismo ay nagmamaneho laban sa daloy ng trapiko kaya kailangan nilang umiwas sa sunod-sunod na sasakyan bago tuluyang makalabas. Hindi nagtagal, nakita muli ni James si Liam. Pumasok si Liam sa isang napakakitid na daan at ipinagpatuloy ang pagtakas. Napipilitan ang mga tao na tumabi at tumalon upang hindi masagasaan habang sunod-sunod ding iniiwasan ng mga sasakyan. Pagdating nila sa isang pangunahing kalsada, biglang bumangga ang sasakyan ni Liam sa isang civilian vehicle. Sa halip na mataranta, kalmado lamang siyang bumaba at naglakad palayo. Bumaba rin si James at nagpaputok sa ere. Nagkagulo ang mga tao at nagsitakbuhan. Ngunit nakangiting tiningnan lamang siya ni Liam. Maya-maya, dumating ang mga tauhan nito at agad na nagpaputok kay James, sapat para bigyan si Liam ng pagkakataong makatakas. Sumilong si James sa likod ng isang sasakyan at paminsan-minsang gumaganti ng putok. Ngunit mabilis na naubusan ng bala ang kanyang baril. Sa tamang oras, dumating ang van nina. Jack, sama-sama! Silang nagpaputok at ilang minuto lamang ay napabagsak nila ang lahat ng tauhan ni Liam. Nang marinig nilang papalapit na ang mga pulis, isinakay nila si James at agad na tumakas. Samantala, isang grupo ng mga sundalo ang dumating upang kunin ang katawan ni Elizabeth at ibalik ito sa Estados Unidos. Sa isang military bunker, pinag-usapan ng grupo ang bagong impormasyon. Napag-aalaman nilang hindi PMN ang mga lalaking napatay nila sa habulan. Kabilang pala sila sa isang Russian paramilitary group na tinatawag na Odomstik. Nabuo ang grupong ito noong dekada 80, ngunit tuluyan itong pinabagsak ng Starling noong kalagitnaan ng 2000s. Napagtanto ng team na tila pinagsasama-sama ni Liam ang mga dating miyembro ng iba't ibang terrorist groups na pinabagsak ng Starling. Layunin niyang patunayan na maaari pa ring maging banta ang mga grupong ito kung hindi tuluyang mapupuksa. Ibinunyag ni James na ipinadala niya si Nigel sa Dubai upang makapasok sa operasyon ni Liam at makakuha ng sapat na impormasyon para mapabagsak siya ng CIA. Napagtanto naman ni Jack kung bakit hindi pinatay ni Liam si James. Ang hindi inaasahang pagkamatay ni Elizabeth ay nagbigay kay Liam ng pagkakataong makatakas. Dahil ngayon ay CIA Director na si James, maaring gamitin niya ang kanyang posisyon para palampasin si Liam at itago ang sarili niyang koneksyon sa Starling. Ngunit mariing tumanggi si James. Sinabi niyang ang tanging gusto niya ay mapatay si Liam. Biglang pumasok ang isang colonel at sinabi na may delivery guy sa labas na may dalang food order para kay James. Agad nilang naisip na kung alam ni Liam ang tungkol sa order, ibig sabihin ay alam din nito kung nasaan sila. Sinuri ng isang sundalo ang bag at kinumpirmang ligtas ito bago ipinasok. Ngunit nang makita ni James ang mensahe na nakasulat dito na nagsasabing hindi siya ang unang dakilang traidor ng Amerika, bigla niyang naintindihan kung saan nagtatago si Liam. Ilang sandali lamang ay nakita ni James si Liam sa labas ng National Gallery. Nakatago naman sa paligid ang kanyang mga tauhan, nakikihalo sa mga turista. Patuloy na tinutukso ni Liam si James hanggang sa halos mawalan ito ng kontrol sa galit at sumugod. Susubukan na sanang tumulong ng team ngunit alam na ni Liam na naroon sila. Pinagbawalan niya silang gumalaw. Sumunod sila nang makita nila ang isang red dot sa damit ni James. Ibig sabihin, may sniper na nakatutok sa kanya. May kondisyon si Liam. Gusto niyang payagan ni James na ipagpatuloy niya ang kanyang operasyon gamit ang bagong Starling. Hiningi rin niya ang bagay na ninakaw ni Nigel.
Hindi alam ni James ang tinutukoy niya. Doon lumapit si Jack at sinabi niyang naiwan niya sa Dubai ang misteryosong bagay na hawak ni Nigel. Sinabihan siya ni Liam na kunin iyon at nangakong makikipag-ugnayan siya sa kanila sa tamang panahon. Pagbalik nila sa bunker, inamin ni Jack na wala talaga siyang hawak na anuman. Nagsinungaling lamang siya para makakuha ng oras. Ibinigay niya kay Emma ang isang pakete ng sigarilyo at sinabi niyang nasuri na niya ito ngunit wala siyang nakita. May teorya si Jack. Dahil inakala ni James na tumawag si Nigel para bigyan siya ng isang bagay, malamang ay ganoon din ang inakala ni Liam. Kaya nagbigay si Jack ng isang random na bagay kay Liam dahil alam niyang minamanmanan sila nito. Naniniwala si Jack na hindi pinagkakatiwalaan ni Nigel ang mga ahensya at malamang ay itinago niya ang totoong impormasyon sa ibang lugar. Nang gabing yon, dinala ni Emma si Jack sa isang pub. Kinausap nila ang may-ari upang makuha ang susi ng apartment ni Nigel. Doon nila nalaman ang isang mahalagang sekreto. Anak pala ni Nigel si Emma. Pumasok sila sa apartment at nagsimulang maghanap. Nakakita sila ng isang napakalumang computer. Mas gusto pala yon ni Nigel dahil mahirap itong i-hack. Walang makita si Emma na mahalagang impormasyon. Kaya si Jack naman ang nagpatuloy sa pagsusuri. Gamit ang kanyang matalas na analytical skills, napansin niyang walang dina-download si Nigel sa computer. Sa halip, ginagamit niya ito para live na subaybayan ang mga transmission. Tumawag si Jack sa CIA technician na si Patrick at hiniling na tukuyin ang pinagmulan ng transmission. Habang naghahanap si Emma, nakakita siya ng lumang Halloween photo nilang dalawa ni Nigel. Pareho silang nakasuot bilang Madonna. Nagbiro si Emma tungkol dito. Biglang may naalala si Jack. Tinawag siya ni Liam na Blonde Ambition, na siyang pangalan ng isang Madonna tour. Ibig sabihin, nakapunta na si Liam sa apartment na yon. Bukod kay Emma, iisang tao lamang ang alamang tungkol sa lugar na iyon, si Andrew. Napagtanto nila na maaaring si Andrew ang matagal ng mole sa loob ng kanilang ahensya. Tumawag si Emma kay Andrew at sinabi niyang hinanap nila ang apartment ngunit wala silang nakita. Kasabay nito, tinawagan ni Jack si James at ipinaliwanag na ang tunay na layunin ng Dubai, mission ay maipadala sa CIA ang lahat ng impormasyon tungkol sa Starlink. Ngunit pinutol ito ni Liam. Ngayon, determinado si Jack na tapusin ang sinimulan ni Nigel. Kinabukasan, isang lalaking nagmamanman sa bunker ang tumawag kay Liam. Iniulat niyang umaalis sina James at Mike, ngunit hindi pa nakikita si Jack. Sinabihan siya ni Liam na sundan sina James. Samantala, dumating sina Emma at Jack sa isang airport. Ngunit dahil may mga kamera si Liam sa iba't ibang lugar, nakita agad niya ang kanilang pagdating. Maya-maya ay sumakay din si Mike sa eroplano. Tumawag si Emma kay Andrew at sinabi niyang nakipag-ugnayan na siya sa Arabian Intelligence at makikipagkita sa kanilang team. Agad namang tinawagan ni Andrew si Liam upang ibigay ang impormasyon. Nagpasya si Liam na pumunta rin sa Dubai. Samantala, bumalik si James sa Estados Unidos. Pagdating sa Dubai, sinalubong sina Jack at Emma ng isang Arabian soldier na dating kaibigan ni Nigel. Siya ang naghatid sa kanila. Tumawag si Jack kay Patrick. Sinabi nitong natukoy na niya ang pinagmumulan ng transmission. Galing ito sa isang skyscraper na kilala bilang Dubai Marina. Ipinaliwanag ng sundalo na napakababa ng krimen sa Dubai dahil mahigpit na binabantayan ang lungsod gamit ang satellite. Surveillance 24 oras bawat araw. At iyon mismo ang ginagamit ni Liam upang subaybayan sila. Sa Dubai Marina, nakatanggap ng babala mula kay Liam ang mga taong nagbabantay sa server. Hindi nagtagal, pumasok sa gusali sina Emma, Jack at Mike habang ginagabayan sila ni Patrick gamit ang kanilang earpiece. Sa isang mataas na palapag, nakita ni Jack at Emma ang mga tauhan ni Liam. Biglang nagsimula ang labanan. Sunod-sunod ang putok ng baril at maraming kagamitan sa loob ng opisina ang nasira. Sa huli, napabagsak ni Jack at Emma ang lahat ng kalaban. Ngunit isang katawan ang bumagsak sa salaming sahig at nabasag ito. Sinubukan ni Emma na tumakbo palayo, ngunit nahulog siya sa butas. Mabuti na lamang at mabilis na nahawakan ni Jack ang kanyang kamay at naiyahon siya bago tuluyang mahulog. Samantala, nakapasok naman si Mike sa ibang silid na puno rin ng mga mersenaryo. Mabilis siyang kumilos at isa-isang pinabagsak ang lahat ng kalaban sa loob lamang ng ilang segundo. Nang may isang lalaking palihim na susugod sa kanyang mga kasama, mabilis siyang pinaputukan ni Mike mula sa likuran. Ngunit sa pagkakataong iyon, dumating na rin sa gusali sina Liam at ang kanyang grupo. Patuloy na umakyat sina Jack, Emma at Mike.
habang pinabagsak ang bawat gwardyang humaharang sa kanilang daan. Muli namang humiwalay si Mike upang bantayan ang labas habang nagpatuloy sina Jack at Emma. Gumamit sila ng fire extinguisher upang punuin ng makapal na usok ang lugar. Sa tulong nito, nagawa nilang sorpresahin ang natitirang mga gwardiya. Sa wakas, nakarating sila sa main office, ngunit may espesyal na lock ang pinto. Sa halip na mag-aksaya ng oras, binaril ni Emma ang pader upang gumawa ng butas. Pagkatapos ay naglagay siya ng explosive sa metal na pinto at pinasabog ito. Sa loob, nakita nila ang server. Ginabayan ni Patrick si Jack kung paano ikokonekta ang kanyang tablet. Agad niyang sinimulang ilipat ang lahat ng impormasyon. At doon lumabas ang isang nakakagulat na pangalan sa listahan. Andrew, tuluyang nakumpirma na siya ang traidor sa loob ng ahensya. Ngunit wala ng oras para magdiwang dahil biglang pumasok sa opisina sina Liam at ang kanyang mga tauhan. Muling sumiklab ang labanan. Tinawagan ni Jack ang isa pa niyang contact at ibinigay ang mahalagang impormasyon. Hindi talaga bumalik sa Estados Unidos si James. Papunta rin siya sa skyscraper. Samantala nasa bubong si Mike at ginagamit ang isang crane upang suportahan ang kanilang operasyon. Patuloy ang palitan ng putok ng dalawang grupo. Walang gustong umatras. Biglang naghagis si Liam ng grenade. Bumagsak sina Jack at Emma at naiwan ang server na walang nagbabantay. Lumapit si Emma sa bintana at pinatutukan ng isang mersenaryo. Ngunit mabilis itong sumugod at sinunggaban siya. Nagpambuno sila hanggang sa makakuha ng pagkakataon si Emma na muling barilin ang lalaki. Bumagsak ito at napalayo kay Emma. Ilang sandali pa, inanunsyo ni Patrick na kumpleto na ang pag-download ng lahat ng impormasyon. Agad na pinaandar ni Mike ang crane at inihagis ang isang malaking kahon patungo sa bintana. Tinamaan nito ang mersenaryong nakikipaglaban kay Emma. Sinamantala iyon ni Emma at pinaputukan ng lalaki sa ulo. Pagkatapos ay sabay na nagpaputok sina Jack at Emma kay Liam. Ngunit isang mersenaryo ang palihim na nakalapit sa kanilang likuran at binaril si Emma. Mabilis na pinabagsak ni Jack ang lalaki bago niya itinago ang sugatang si Emma sa likod ng isang kahon. Pagkatapos ay humarap si Jack kay Liam at iniabot ang kanyang tablet na kunwari ay naglalaman ng lahat ng impormasyon. Biglang may helicopter na lumitaw sa bintana. Mabilis na dumapa si Jack. Kasunod nito, nagpaputok ang mga tauhan ni James. Tinamaan si Liam ng maraming bala. Ngunit kahit malubha ang tama, buhay pa rin siya. Kaya lumapit si Jack at tuluyang pinaputukan si Liam sa ulo. Sa wakas tapos na ang laban. Kinabukasan, inaresto si Andrew dahil sa kanyang pagtataksil. Nakaligtas naman si Emma sa matinding labanan. Nang makabawi siya, nangako siyang muli silang magtutulungan ni Jack sa mga susunod na misyon. Pagkalipas ng ilang panahon, bumalik si Jack sa CIA. Ngunit hindi na lamang siya ordinaryong ahente. Siya na ngayon ang deputy ni James.